Good evening, Selma. Good evening, Susan. Ayan, bakit Selma at Susan? Hindi po yun ang totoong pangalan namin, guys. Yun po ang character name namin sa bagong series ng TV5, ang Pajak Princess. Siya si Selma at ako si Susan. Ayaw namin ng letter S. Ayaw natin ng letter S. Ayun, at first TV series namin together. 'Di ba? Oo. Kasi meron lang tayo ginawa 11 years ago, parang challenge, parang ano bang show tawag do? Reality show, oo. And then, yun lang. Yun na yun. Pero before that, magkakilala na tayo. Tapos after that, yung na-maintain naman natin yung friendship. Yes, yun yung gusto ko doon. Kasi, sabi nga natin, di ba, kanina may mga friends come and go, taping friends. Pero at least I know na ikaw, kahit na hindi tayo yung nagkakasama ng everyday or every week, ganyan. Alam ko na, totoo kang friend. Thank you. Oh, hindi totoo naman. Kasi, kaya ko yun sinasabi. Hindi ko talaga makakalimutan, guys. Hindi nyo kasi alam. Wala po talaga akong alam sa kahit ano sa telepono. Hindi ako techie. Wala. As in, super wala. Ignorante ako sa ganun. Nagkataon, nagsama tayo sa Bacolod, di ba? Tapos, dun ako natuto kasi si Ara, hindi ako sanay ng Ara. Sanay kasi ako sa Hazel. Siya si Hazel nagturo sa akin kung paano gumamit ng cellphone, paano mag-post ng picture, yung lahat sa social media. Ikaw talaga yung nakapag-encourage sa akin. Kaya di kita makakalimutan habang nabubuhay ako. Kaya super thankful ako. Kasi yung tiyaga mo, super chinaga niya talaga ako. Kaya ayun, hindi ko makakalimutan. So thank you. Kasi alam mo, marami sa atin sa showbiz na hindi talaga nag-a-adapt ng social media. Even alam naman ni si Jong Hilario, 'di ba? Showtime siya. Tapos ang daming lahat ng kasama niya may Instagram noon. Sabi ko, anong Instagram account mo? Wala pa akong Instagram account. Ha? Ba't wala kang Instagram account? May show ka, wala kang Instagram account. Tapos, hindi ko nga alam ginawa ko siya. Alam mo, feeling ko baka ikaw ba ang gumawa ng account ko or ikaw lang, sinabihan mo lang ako na gawin yun? Basta lahat natutunan ko sa'yo. Ang natatandaan ko lang ginawa ko ng account, pero inano ko naman, pinasa ko naman sa kanila, sabi ko palitan nyo na lang yung password. At saka hindi naman ako mga ngena. Puro letter J. Talaga? Si Jong, si Jerry Craval, si Jessa. Talaga? Oo. Sino pa ba? Parang yun pa lang so far. At saka ikaw kasi hindi kita makakalimutan kasi ito po, isa pang trivia about Ara. Kasi yung bag po niya, yung bag niya, yung pang-araw-araw niya na bag, hindi po talaga bag yun. Luggage po talaga yun. Na lumiit. Kasi si Ara, may time na magkasama kami, tapos lahat ng hingin ko, meron siya sa bag, literally. Tapos sabi ko pa nga, baka naman meron ka bang sinulit at karayong, tapos sabi mo nga, meron ganon. So literal lahat, as in lahat ng kakailanganin mo, meron siya. Yes. Pero ngayon, di na, 'di ba? Kasi nga dalawa ng bag. Naiwan na yung isa sa Tapos meron pa akong standby na maliit. So parang tatlo siya. Iyon siya. Kasi nga lang siya hindi dahil hoarder siya or what, pero parang feeling ko para ready ka, 'di ba? Kung ano yung may kailangan kung sino. Pag may hinahanap, yung wala tayong ganito. Kasi maraming kulang sa mga kapaligiran natin. So, yun. Anyway, gano'n ka nakatagal sa showbiz? 40 years. Nag-start ako 83. Tapos unang pinalabas yung Bagets. 84. Yun ang pinaka-launching? Oo. Anong ka talaga sa movie. Actually, na-launch ako ni Tita Kichi. Diba? Kichi. Tita Benedicto. Okay. Diba? Tita Kichi kasi talaga yung manager ko. Siya ang naka-discover sa akin. Okay. Tapos, ang una niyang ginawa, dahil sa kanya yung broadcast city dati, Channel 2, 4, and 9, diba? BBC 2, tas 4 and 9. Yes, oo. Tapos, ABC 2 ba yun? BBC. BBC 2, RPN 9. Hindi pa ABS nun. Hindi pa. Tapos, dun niya ako nilaunch as yung parang bagong teen star noon. Tapos, supposedly, ang ka-love team ko pa nga noon na hindi naman natuloy, si Ray PJ Abellana. Kasi, hindi na kami na-launch as together kasi may Lenny Santos naman din siya. Okay. Pero sa TV doon na talaga ako nag-start. Tapos yung first movie ko, yung Bagets, si Tita Kichi rin lahat yun. Hanggang itinurn over na niya ako kay Boss Vic.
Bagets. Ilang taon ka nung nilaunch? Kaka-16 ko lang noon. Wow. 4th year high school lang ako 16. So, na-turn over ka kay Boss Vic Viva na yon. Viva. So, ilang taon ka na sa Viva? Ganun din. Kasi parang nangyari lahat 40. yun ng ano lang. 40 years. Hindi. Nawala rin ako sa Viva kasi diba nag-Amerika kami nung nag-asawa ko. Okay. Tapos bumalik ako 7 to 8 years ago. Okay, grabe no, 40 years. 40. I'm sure ang dami mo nang na-experience. Pero bago tayo bumalik dyan sa mga experience mo sa showbiz, kamusta gaano ka naman katagal na single mom? Ako? 15, 16 years to be 16 exact. years. 16 years. Kasi 2008 ako humiwalay. So yun, to be exact, 16 na. Parang pag ganun katagal, no, parang sanay ka na. no? Sobrang sanay na ako. Yun nga yung palagi kong iniisip sa sarili ko. Masyado nang matagal, ang dami kong nakasanayan. Yeah. Na I think it's imbes na may time dati na kinakaltuwa ko, kinakaligaya ko kasi yung naging ibang woman ka, naging empowered ka. Yeah. Pero may mga downside din pala yun. Kasi minsan naiisip ko, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong pag-uugali ko? Kasi nagiging matigas ka na masyado. Matagal na single, mom. Parang it's not na you want to be in control of everything. Pero parang mas gusto mo, nasanay ka na mag-desisyon mag-isa. Okay. Sanay ka nang walang kinokonsulta. Kasi alam mo naman kung anong kailangan mo sa buhay mo, anong gusto mo. Ayaw mo yung may issue, may drama, parang ayaw mo na ng ganun. Ganun yata pag pabata tayo ng pabata. Ayaw mo na ng drama. Hindi totoo, di ba? Kasi naman, parang, di ba, ang dami mo ng dramang pinagdaanan sa life, tapos magdadrama pa ba tayo at pagdating sa bahay? Age? Exactly. Pagdating sa bahay, tapos puro drama na rin ang ina-acting mo. Oo, totoo naman yun. Parang gusto mo naman Parang gusto mo lang, I'm sure ikaw kahit mas malayo naman ang age gap natin, pero di ba parang gusto mong chill ka lang. Parang asaya naman mabuhay. Hindi natin kailangan na may argumento, magdiskusyon, na mali ka, mali ako. Parang chill na lang tayo. Oo, parang wala na tayong time for that. Oo, diba? Parang ang ikli na lang ng buhay ngayon, di ba? Hindi mo alam kung magigising ka pa bukas. Parang kailangan pa lang tala natin to stress about this. You think yung pagiging single mom mo, yun yung kaya ka ganito ka strong, parang hindi kaya hindrance yun para magkaroon ka ulit ng partner in life? Alam mo, magandang question mo na yan. Hindi natin napapag-usapan yung magkasama tayo. Ito nga yung sabi ko Kasi pag magkasama tayo, alam naman tanungin kita na, hindi ka ba nababahala? Wala ka bang partner in life? Diba? Mas ganito mas, syempre, we know na interview to, mas pwede kitang tanungin ng... Oo, kasi parang ang off, diba, sa personal. Actually, ako, hindi naman ako na-off sa'yo kasi alam ko, close naman tayo. Pero kasi pag nasa work tayo, doon pinag-usapan natin. Masaya lang kasi tayo. Masaya lang. Anong gutom ka ba? Kumain ka na ba? Anto ka ba? Ganun diba? Anong oras tayo kukunan? Actually, yun nga sinasabi ko kanina, nagiging hindrance siya No. I mean, nagiging hindrance siya at aware ako doon. Yun yung masaklap doon. Kasi nga, parang ang tigas-tigas ko na. Pero alam ko, kasi syempre ikaw sa sarili mo, di ba? Alam mo kung ano mga prinsipyo mo, alam mo yung values mo. Siguro dahil ang tagal kong walang kasama, ako lang mag-isa, alam ko, ito ako, ito yung pagkatao ko, this is me as a person. Yes. So parang, pagka, hindi ko kayang na may babali nun, or hindi ko kayang baliin yun para sa iba, which is hindi maganda yon. Kasi syempre, pag may partner ka, kailangan compromise, may ganon, di ba? Pero, nagko-compromise naman ako. Kaya ko mag-compromise, pero... Kasi 16 years Ako nga lang na 4 years. Hanggang ngayon, nag-a-adjust pa rin ako sa, married life ko. Sa married life, oo. Kumbaga, minsan nakakalimutan ko, may asawa ka na, oo nga pala. Kasi nasanay akong independent naging single mom din ako for 4 years pa. Yes, 4 years. What more than 16 years, yung independence, diba? yung control over a lot of things. Kaya pag nagdadasal ako, pinapagdasal ko na
tama ba ako, Lord? Kasi kung mali ako, turuan mo ako, willing naman ako to learn. Oo. Kasi syempre, ang hirap din kasi parang ayoko naman to be selfish. Yeah. Pero ayoko rin kasi masira yung inner peace ko. Alam mo yun, 'di ba? Alam mo yung inner peace na yan. Pag marami ka na pinagdaanan. Importante yun. Oo, tapos naka-recover ka, nakabangon ka, yung inner peace mo, yun yung bumubuo sa'yo eh. So, ayaw mo siyang masira. Nagagalit ka pa ba? Paano ka magalit? Ay, nako. Hindi ako madaling magalit. Okay, maikli pasensya ko sa malilit na bagay. Okay. Pero mahaba ang pasensya ko ng pangmatagalan. Okay, kahit maikli yung sa malilit na bagay, pero tatagal ka. Tatagal ako. Pero, ang hirap sa akin dahil siguro nga yung independence ko for ilan na ba ako? Sabi ko, 16 years, di ba? Iba ako magalit, malalim. Hindi ako agad magagalit, pero maipon kasi ako. Maipon ako. So, pagka, boom, gano'n, wala na. Pero welcome ka naman, di ba? Welcome ka naman pag may gustong magparamdam sa'yo. May boyfriend ako. Oo. May boyfriend. Meron akong... Gusto ko manggaling sa'yo. May personal life naman ako for 3 years. Ayoko manggaling sa akin. Kaya sabi ko. Meron akong personal life. Kaya lang kasi, lagi ko nga sinasabi, pag may mga nagtatanong, I don't wanna talk about it. Pero inaamin ko naman, hindi ko naman dinideny. Pero kasi, dahil hindi naman siya showbiz. Totoo. Diba? Parang ikaw. Kaya lang, syempre, you had to let everybody know kasi nag-asawa ka na, di ba? Nag-asawa na ako. Tsaka kasi public figure si Dave, di ba? Politician before. Yun. Tapos, ang sa akin kasi, sobrang private person niya. As in, sobrang mahihain niya. 3 years. 3 years. Sobrang mahihain siya. So, kahit mga interview about his business, di siya nagpapa-interview kasi very, very shy siya. So, ayokong ikalad ka rin ba yung name niya? At saka mas tahimik. Tahimik, di ba? Honestly, mas tahimik pag walang masyadong nalalaman ng mga tao. Totoo. Yun nga, parang nung umpisa ayoko maisipin niya na may times na naiisip niya na baka hindi ako proud sa kanya. Proud ako syempre, pero kasi unang-una hindi naman ako ma-post eh. Tsaka parang, yun ang problem sa social media, di ba? Anything that you post, you're inviting everybody to comment about it. Kasi pinost mo eh. So kung ayaw mo pakialaman yung certain bagay about you, huwag mo nang i-post kasi pinakita mo di welcome silang magsabi. So, ayoko na makakarinig ng bashing, ayoko ng mga nega. So, para tahimik. Alam mo, nangyari yan sa amin ng asawa ko. Siyempre, naging mag-boyfriend-girlfriend kami bago kami ikasal. Parang sabi niya, parang naiinggit siya dun sa mga ibang artista na nagpo-post na yung hindi artista na parang proud daw sila. Parang, sabi ko, hindi ako proud. Kaya lang, gusto ko kasi ng tahimik. Lalo ka na kasi sanay ka sa intriga. Diba? Ever since nag-umpisa ka, parang lagi ka na lang nai-intriga. Parang, walang choice. So, sabi ko, darating din yung time. Pag nag-asawa naman tayo, malalaman din ng tao yan. So, yun naman. May ganung factor siguro talaga yung lalaki. Siguro minsan, post mo once, half. Nagpo-post naman ako dati. Nagpo-post naman ako dati. Talaga, hindi lang ako katera talaga. Pina-follow kita, pero... Hindi lang ako yung over. Parang sa akin, pipiliin ko din. Pero hindi naman, ayoko na kasi ang daming sat-sat ng mga tao. Parang, diba? Parang, okay laman yun lang yung buhay nyo. Yung buhay namin, diba? Kaya nga. Kasi, lalong magsasanga-sanga, diba? May good or bad. Yes. May masasabi sila. Sa tagal mo sa showbiz, sino mga consider mong totoong friend aside sa akin? Oo naman, hindi, alam mo, hindi. Ikaw talaga, hindi man tayo super, super close. Pero, ramdam ko na genuine ka. Kasi marami po sa showbiz na talagang kaibigan mo, pero hindi mo mararamdaman yung heart. Ito kasi, nalala ko nung pandemic, pinadala mo ako ng cake, birthday ko. Birthday diba? mo. Hindi ko makakalimutan. Diba? Kahit sabihin mo cake lang yun, pero the fact na pandemic, tapos, nagpadala ka ng cake, parang ang sarap pa man din nung pinadala mo, blueberry cheesecake. Sabi ko, wow, parang pandemic nun hindi tayo lumalabas, pero, naiyak talaga ako noon, promise. Naiyak ako kasi nagulat ako, sabi nung eldest kasi ko. Kasi walang mabibilan masyado ng cake. Sabi nagpadala si
Ate Ara ng cake pares. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Mm. Plus, naalala ko, nung after natin yung Bacolod, nakatira pa ako sa condo, no, pinadalhan mo rin ako ng isang box na hindi ko matandaan kung Ara mga... Secret. Oo, yun. Oo, Pinadalan mo beauty ko. products. Tsaka ikaw rin yung nagsabi sa akin ng, bilhin mo yung ganito. Basta time na magkapit-bahay pa kayo ni Ate Lizelle noon. Yung binibigyan mo ako ng yun, sabon. Tsaka may pinadala ka sa akin isang box na hindi ko matandaan kung basta Kikay kit yun. Oo, yung Ara Colors. Iba pa, hindi, ibang imported brand. May kasama pang brush. Oo, tas parang makeup kit, ganun. So anyway, yun, going back to, hindi ako masyadong marami akong ka-close kasi mga naka-work na natin. Di ba ganyan naman tayo? Pero lang yung iilan na yung talagang hanggang ngayon, siya, maliban sa'yo. Ay, si Tita Ses. Para ko ng ate yan. Parang ate, parang so, nagkasama kayo ni Tita Ses before sa ibang projects? Sa Gmic dati. Wow. Doon kami. Ang tagal na nun, Ang tagal na talaga yun. 23 years ago. Tapos, ninang pa siya nung bunso ko. So, tapos, hindi kami nawawala ng communication. Kaya pala ganun yung closest nyo ni Tita Ses. Hindi, inseparable talaga kami. As in, oo. Akala ko, nung, script reading tayo, grabe, nag-click sila kaagad. Ang tagal na kami kaibigan, ninang pa siya ng bunso ko. Oo nga. Tapos, si Aiko, si Pops, kasi tagal talaga na kami magkaibigan. Yes. Kasi si Aiko, bata pa yan. Kilala ko na siya. Si Pops ba nagbagets din ba? Hindi. Pero yung friendship namin tatlo, nabuo yan, years back. Hindi ko na matandaan kung paano. Kayong tatlo, pero nagkasama kayo ni Pops or ni Aiko sa isang project? Hindi rin. Hindi rin. Karamihan, no? Ganon yung which is friends good. mo. Oo. Marami pa. Like, ang dami ko pang... Ewan ko, nasa senior moment ako. Pero halos lahat naman din ng nakakasama ko na nagiging ka-close ko naman. Not for anything. Pero kasi pag marami naman din mabait sa showbiz, saka yung alam mo may heart, may puso naman. So, magaan katrabaho, yung ganun. Pero like yung sa friendship, yung outside work, yun, kami, nagkikita-kita, nag-uusap, ganyan. Parang wala kang si Snooki. Si Ate Cookie. Parang wala kang nakakaaway, no? Wala. Meron ba? Sa showbiz? Parang wala. Hindi lang ako At ayoko naman magkaroon ng nakakaaway. Wala. Kasi, hindi ka naman pala away. Hindi talaga ako pala away. May mga tao lang manghiling mga away sa akin. Pero hindi ako pala away sa'yo? Hindi sa showbiz. Grabe naman. Sino yan? Parang ang bait mo para awayin ka. Hindi ako pala away. Kasi nasabi ko nga sa'yo, gusto ko yung lagi lang masaya. Yung parang wala naman, hindi man kailangan magkaroon ng nega kung hindi naman kailangan. O hindi tinatawag ng situation. Tsaka, ako, dahil sa edad ko na to, mahaba naman pasensya ko, friendly naman ako, papagtiis naman ako. Pero ngayon, ang bago ko ng motto, etong past years na to, kung mabait ka sa akin, mabait ako sa'yo. Pero kung walang hiya ka, kaya ko rin maging mas walang hiya. Di ba feeling ko kasi ganun na ganun? Oo. Parang, basta yun? Basta yung parang kasi sa akin, ibibigay ko sa'yo kung ano rin pinapakita mo sa akin. Pero hanggang dun lang muna ako. Ayoko. Minsan ang hirap kasi maging, ikaw, isa ka rin, napaka-friendly mo rin eh, di ba? I'm sure marami ka na experience na pero kahit, umabuso rin sa'yo. Kahit friendly mo, minsan may mga tao talagang wala, gusto ka lang di ba? Kahit hindi ka, wala, parang ako, okay, dun sila masaya. Pero hindi ako papatol or anything kasi, I don't want to have regrets pagdating ng araw. Lalo na very careful ako pag may daughter na ako eh. So, ayoko, mama, yung mga sinabi mo, tas kakainin mo rin, tas grabe yung isusumbat ng anak mo sa'yo pagdating ng araw na grabe ka pala magsalita, ma. Diba? Kasi sabihin mo, tinuturuan mo ako ng ganito, tapos hindi mo pala ginagawa. Mahirap talaga. Kaya nga, ayokong magsalita ng hindi maganda sa kapwa. Tsaka hindi ka naman talaga ganun, basically. Hindi ka ganun na tao eh. Hindi. Bahala na lang sila. Okay. So, mga roles na ginampanan mo sa 40 years, ano yung pinaka-memorable mo? Or parang tumatak sa'yo? Or tumatak sa mga tao? Marami, pero may ilan na nasa top ng head ko. Nung ginawa ko yung Gmic, yung Camila Tita Ses, kasi, yun eh, as
as a family kami nun. So, parang wholesome show lang yun. Anak ko si Camille, tsaka si John Prats, diba? Family kami. Mas saya ko dun kasi para lang kami, parang walang effort. Na para lang kayo naglalaro sa set. Masaya lang yung chemistry yung lahat, yung buong group. Tapos nagtagal naman din yung show, more than a year. Tapos yun, dun nga kami naging close nila Tita Ses, yung mga senior stars. Grabe sa seniors. Kami kasi, ilan kaming senior stars doon talaga. Okay. Tapos, yung ginawa ko rin yung Bagman, kasi talagang maganda yun. Marami naging award. Yung kay Arjo. Tapos napalabas pa sa Netflix. Reality to, di ba? Hindi. Parang ABS pala. Ay, hindi. Rain Entertainment. Rain. Kala Direk Lino, Direk Shugo, Direk Philip. Pala yun. Okay. Yes, yun. Okay. Tas madami pa ang dami pa. Hindi ko na maisip. Pero, syempre, laging naman, ako, typecasted kasi ako sa mga nanay roles. Diba? Alam mo, nanay na mahirap, nanay na inaapi, nanay na, yung ganito. So, kung mabibigyan ka ng chance na, okay, this time hindi nanay ang role ang bibigyan namin sa'yo, anong gusto mong role? Kunwari, ikaw ang papipiliin. Sa totoo lang, alam mo, para kasi ako lalaki, gusto ko talaga sa action. Talaga? Gusto ko, dati ko pa gusto yun. Gusto ko yung mga hinahabol, tumatakbo. Wala ka pang nagawang action ever? Wala pa. Lalo ngayon. Sabihin natin kay Ana, gumawa tayo ng action. Hindi ko na kaya. Gusto ko yung mga thriller, yung mga suspense, yung mga ganon. Kasi si Ana Landoni, gusto rin niya action eh. Talaga, si Ana? Oo. Sabagay, kaya naman yun, kasi bata pa yun eh. Diba, gusto mo action, pero comedy. Action comedy? Hindi ko nga alam ba't ko gusto Tapos yun. ikaw gagawa ng stunt. Woo! Hindi ko na kaya ngayon sa edad kong to. Pero yun yung isa sa mga pangarap. May double na lang. Yung mga kaya mo na, tatakbo-takbo ka. Oo, takbo-takbo. Ganyan, kaya mong tatalon. okay sa'yo humawak ng barel. Oo naman, parang nakahawak na. Na-try mo na ba mag-target shooting, gano'n? Isang beses lang sa buong buhay ko, pero okay naman. Talaga? Isang beses lang? Sa isang camp dito sa QC. Na-try ko na yun. Na-try ko na siya. Marami na na-try na mga kakaiba sa buhay na mas nakaka-empower. So, yun ang gusto mo gawin, yung mag-action. Oo, pero syempre alam ko hindi ko na ma-achieve yun. Malay mo naman. Hindi na, feeling ko hindi na. Pero gusto ko lang kasi magalaw akong tao gusto ko yung, nung mas bata ako, very athletic naman ako. Tapos, gusto ko ganun. Pero ngayon, hindi na. Hindi naman parang mala Wonder Woman. Yung parang, tipong kunwari, pagtatanggol mo lang yung sarili mo. Yung mga ganun, kaya naman yun. Oo, tapos, yun lang. Mabubugbog ka. Yung mananapak ka. Yung ganon. Di ba? Parang kakaiba din yun. Kasi, minsan, parang nakaka-bored din, no? Oo, parang, puro yun lang. Parang minsan feeling mo, nagro-robot na ba ako? Kasi ito rin yung ginagawa ko. Diba? Pero, hindi rin naman. So, blessed naman ako na kahit palagi nanay roles ko, may naiiba-iba na tweak naman nila kahit paano. May iba kang pinagkakaabalahan about, aside sa showbiz, natin? Ngayon? Meron kasi, di ba, yung iba nagpe-painting, iba ganyan. Wala, mahilig ako magluto. Mahilig ako magluto sa bahay. Mahilig ako magluto. Parang gusto ko lang nagluluto. Kasi, pero hindi mo ginawang business. Hindi. Alam mo, naiisip ko. Parang, magaling ako, lagi sinasabi ng mga anak ko, ba't hindi ka na lang, total ang hilig mo naman magluto pag nasa bahay ka. Parang online order na lang. Ganun na lang. Kasi yung stepmom ko, ganun siya. Hindi siya nagki-cater, pero grabe yung business niya. Nagluluto siya, maraming bumibis. Pinipick up, deliver, pero super, super sarap. Ngayon, ang dami ng deliveries, di ba? Naisip ko rin yun, pero ayoko rin kasing mag-commit sa isang bagay na hindi ko naman kayang, baka hindi ko magampanan. Lalo na pag nagtitaping na ng serye, di ba? Parang, yung pahinga mong isang araw, itutulog mo na lang yun. Oo nga. Kaya, iniisip ko pa rin. Pero ang dami kong gustong parang wala gawin. pa akong natikman na luto mo. Ano kaya? Wala pa nga. Wala pa, hindi. Pagka nag-taping na tayo ng sabay. Kasi naman din, sa set, kasi minsan pareho tayong nandun. Yes. Nasa ibang tent, Tita Ses, kasama ko sa tent. Pag minsan hanapin kita. Iba location ko. Or maaga ka. Ako maaga, gabi ka. Never pa talaga. What's your specialty? Sa pagluto? Na ulam. Na ulam? Oh my gosh. Sabi ng mga anak ko, number 1 daw sa akin,
Yung beefsteak ko, yung mechado. Yung mga basic lang na mga Filipino na ulam. Pero lagi ako nagtatry. Lagi ako nag-iipon, nagkakat ako ng mga recipes. Or titingnan sa YouTube. Tapos lagi ako nagtatry ng mga bago. Sino kasama mo sa bahay? 3 kids ko. 3 kids. Kasi yung eldest ko, wala. Wala. 4 sila, diba? Meron na siyang partner. So, pero ngayon, as we speak, nandun siya sa bahay ngayon. Kasi, mag-isa lang siya sa bahay niya. She lives sa South. So, ayun. Yung tatlo, wala pang plano mag-asawa? Wala pa. Alam mo, yun lang gusto ko dun sa 2 girls ko na kasama ko sa bahay. Kasi, sobrang focus nila sa work. Okay na rin yun kasi nga, di ba ang aga ko nag-asawa. So at least yung mga anak ko ngayon, nag-enjoy nila yung buhay nila. Travel sila magkakapatid. Talaga? Oo. As in, hindi ka sinasama, hindi ka nililibre? Hindi, kasama. Nilibre na nila ako dati. Tapos, dapat kasama ako dito. Pero ako yung nag-beg off kasi nga mayroon din tayong padjak, diba? Yes. Tapos iniisip ko, yung bunso ko naman, kaka-start lang yung mag-work, ka naman pwede mag-absent. So sabi ko, okay lang yan, hindi naman aalis ang Asia, nandyan lang yan. So, malaking bagay for me as a mom, na nag-bonding silang tatlo. First time nila nag-travel together. Saan sila sa Hong Kong, halos kasabay nyo. Kakabalik lang din nila. Talaga? Ang init. Ang init, tsaka ang mahal daw. Medyo sabi nila, oo. Nagulat kami. Parang, Parang hindi na to yung Hong Kong dati. Oo. So, pero at least masaya sila. Nag-enjoy naman yung mga, enjoy mga sila. bata. Kasi Disneyland sila. Ayun, kayo, oo. Pero napakainit. Nataon, Monday noon, but it's a Chinese holiday. Kasi, din daming tao. Ang dami rin tao. Dragon boat daw kasi. Sabi ko, ano ba to? Akala ko naman. Kasi may gymnastics si Amara. Si Amara. So, parang nag-support kami, yung anak ko. So, sabi ni Christine, sama ka. Sama kayo. Ang galing naman. Dahil di pa ako nag-taping. Sama? Why not? Kasi pag nag-taping ka na, wala ka ng pahinga. Okay. Yung boyfriend mo ngayon, binalikan yung boyfriend. Si boyfriend, ano naman kayo, jive naman kayo sa maraming bagay? Oo, sa maraming bagay. Oo. And is okay din yung mga kids mo sa kanya? Oo, pero never pa silang nagkaroon ng time together, na nag-bonding. Okay. Parang, pag Christmas, New Year, Merry Christmas, ganyan. Happy New Year, ganyan sa phone. Pero never pa na naman nagkaroon ng time. Kasi ayoko rin madali. Dadating din naman yan, syempre. Sa bagay. Oo, pero jive kami in many, many things. Lalo na pag nagta-travel. Oo. Masaya kami. Marami kami things in common. Pero yung mga kids mo, hindi ka naman minamadali. Mag-asawa Ay, hindi. Hindi sila. Yun lang ang gusto ko sa mga anak ko. Hindi sila nakikialam. Sa kahit na ano. Hindi sila nakikialam. Kasi matatanda na rin sila, tsaka may mga sarili lang silang ginagawa, hindi sila nakikialam. Wala akong naririnig na anything sa kanila. Basta ang lagi lang nilang sinasabi, basta masaya ka at hindi ka, wala nangyayari sa'yo hindi maganda, hindi naman, wala ka maririnig sa amin. So, at tsaka, sinabihan ko rin sila, kung ano man yung panapasok kong mga bagay-bagay or situation sa buhay ko na personal, parang, ibig sabihin, kaya ko yun. Pag hindi ako humihingi ng tulong, ibig sabihin, okay pa ako. Kasi, once na hindi ko naman kaya, hingi akong tulong sa kanila. Pero, hindi yun number 1 sa head ko. Kasi, alam ko, na pag may pinasok kong sitwasyon, dapat ako rin lalabas doon. Okay. Gets mo yun? Parang, basta huwag kayo mag-aalala sa akin kung ano yung mga decision ko. Kaya ko to. Ganyan. Kaya ko to. Kamusta kayo ng ex-husband mo, si William? Hindi kami okay. Ay, hindi kayo okay. Wala ko naman sinasabi yun. Hindi. Parang, hindi kami nag-uusap, pero siya, marami rin siyang sinasabi about me sa mga vlog, ng mga interview niya. Hindi kasi ako, hindi ako nanonood ng interview kasi ayokong ma-brainwash ako. Gusto ko, diba, yung raw, very raw. So, sila, nakikita naman nila yung father nila. Lately, hindi. Hindi. Parang matagal lang, mga ilang years na rin. Hindi kami. Ang huli ko kasing nabalitaan sa kanya, pero alam ko sobrang delayed na to, nagkasakit siya. Na-stroke siya, Diba, parang na-stroke 2015 pa ata yun. 2015 pa ba? Matagal na ata, hindi ko na matandaan yung Ganun ako ka-delayed. Exact May year. nakikita kasi ako mga interview, pero hindi ko kasi, minsan wala akong time manood eh. Oo. Wala ka talagang time sa dami mong negosyo, no? Nagtitaping ka, nagdinegosyo ko. Kasi, syempre, di ba, minsan,
ang mga interview, 1 oras. Mm-mm. Oo. So, Hindi kami, sa lahat ng tinatanong sa akin, sa lahat ng in-interview sa akin, like ko naman sinasabi, di naman ako magsusugarcoat, di rin ako magsisinungaling, di ba? Magsushowbiz pa ba tayo? Parang di kami okay. I mean, ayoko sanang na maging ganon, pero marami rin kasing nangyari na hindi alam ng mga tao. Marami rin nangyari na hindi na kailangan i-elaborate. Oo, na hindi ko na kailangan magpaliwanag. Basta ako, alam ko ano yung totoo, alam ko yung truth ko, alam ng mga apat kong anak ko, ano yung totoo sa buhay naming lahat. Yes. And I'm not gonna sit around and tell people or tell everybody na ito yung ganito, ito ganito. Basta ako pinagdadasal ko na ng lahat. Yeah, oo. Siyempre, gusto ko rin na maging okay sila mag-aama. Yeah, oo. Labas na ako doon. Ako kahit hindi ako maging okay sa kanya, okay lang kasi diretso pa lang naman buhay ko eh, 'di ba? Life goes on. Oo. I just don't appreciate him bad-mouthing me or yung mga, lalo na yung mga bata. Ako hindi ako nakikialam, pero ayoko lang makakarinig ng hindi maganda about my children. Oo. 'Di ba? Parang hindi nila deserve yung gano'n. Oo. So, ayun, yun lang. Better na lang din na, yun nga, katulad ng sinasabi ko sa'yo, better na wala tayong sinasabi. Oo. Against or kung sino man. Oo. Kasi at the end of the day, 'di ba? Hindi mo masasabi magiging okay. Tapos paano mo mababalik yung mga sinabi mo? Kaya ako, lalo na pamilya kayo. Pamilya eh. Parang lalo pa sa age ng social media, parang pagdating sa personal, ayokong matatouch yun. Ayokong makialam yung mga tao. Ayokong pakinggan yung mga opinion nila. Kasi hindi naman nagmamatter sa akin yung opinion ng mga tao. Kasi buhay namin to. So, ang pakinyo, di nyo alam pinagdaanan namin. Oo. Naalala ko lang, di ba? Wala nga akong sinasabi. Pero naalala ko lang flashback sa akin nung nag-away kami ni Christine. Dinimanda ko lang siya. Ay, nabalitaan ko nga yun. Nag-file ako, di ba? Wala ka nga sinasabi. Ayan, nag-file ka naman. At least wala akong sinabi. Nag-file lang ako. Ka lang. Nag-file lang ako. Pero tapos umiiyak ako habang nagpa-file ako. Pero ginawa ko yun because tough love. Eh. Pero after that, wala na akong sinabi. Wala akong sinabi. So, yun, ang ending, lumapit siya sa akin noon, humingi siya ng sorry. O tama, diba? Ganun talaga. So, ngayon, super, iba na yung relationship niyo kasi meron na kayong parehong anak, diba? Yeah. So, better na kasi hindi mo mababalik yung nabitawan mong salita. Minsan, sabihin na natin, mas masakit yung, saktan mo na lang ako physical. Pero sabihan mo ko ng masasakit na salita, tumatagos yan sa puso. Bubog yun sa puso eh. Bubog sa heart, which is, it's hard to heal and matagal mag-heal. Alam mo, ang physical, diba? Yes, kasi mawawala yun. Yes. Yan din, meron din akong sinasabihan na tao na ganyan, na very close sa akin, na choose your words. Kasi, ba normal naman yung magkaroon kayo ng tampuhan, kasi hoda asawa mo, boyfriend mo, kamag-anak mo, kaibigan mo. Pero you choose your words kasi nakakasaksak ng puso pag yung mga salita bibitawan mo, tapos mabiglang mamaya babawin mo, sorry, di ko minimin, galit lang ako. Parang, kaya ako pag galit ako, I choose, etong isang problema ko, Sel, I choose not to speak. I just walk away. Sobrang walk-out queen ako. Pagka alam kong nangangamoy argumento na. Ikaw si walk-out queen ng drama. Oo, super hawak ko yung corona nun. Kasi ayoko ng away. So kung argumento lang tayo, tapos alam ko naman na pag tama ako, papaglaban ko yung tama ako. Pero kunyari, ikaw ayaw mong... Ako silence. Ganyan, pareho tayo. Walk out ako. Parang ayoko na, okay na. Kung di natin maayos, okay lang. Parang, okay lang. Basta, lalo na pag alam kong tama ako. Parang, mas gusto ko na lang tahimik. Ayoko nang makipag-usap kahit kanino. Oo. Kasi, minsan, pag nakipag-usap ka, mas lalong lalaki. Makikipag-argumento pa yung iba. Tapos kung saan pa kayo mapupunta, diba? So, parang better, walk out ka or silent treatment or, silent. Diba? Ay, grabe, Ang life nga naman. I hope na maging okay ang lahat. But it seems naman you're okay. Yes. Kahit may mga pinagdadaanan ang tayo sa life. Syempre,
kailangan ano pa rin tayo, move forward. Oo. Hindi naman, kasi there's no perfect life. Talagang may hurdles tayong dadaanan. Basta tuloy-tuloy ka lang. Parang bagyo lang yan, sige. May wind, may ulan. Oo, may baha, di ba? Oo. Tapos sa afternoon, okay naman, aaraw din naman, di ba? Yes. Ganun. Ako naman kasi, pinagdadasal ko lang lahat eh. Di ba? Kahit yung daily, pagising mo, dasal ka, thank you, nagising ka, di ba? Tapos pagka matutulog ka, thank you sa buong araw, Lord, ganyan. Ikaw na bahala, di ba? You just have to surrender everything to Him. Tapos everything naman falls into place, so okay naman. Pero syempre, hindi ko rin sinasara yung doors ko dahil palagi naman kakaroon ng pagsubok tsaka ng struggle. So, yun lang inaano ko na maging okay ako kung ano man yung dadating. Tsaka, basta ako, I'm here to protect myself and syempre, protect ko yung mga children ko. Kahit matanda na sila, anak mo pa rin yun, di ba? Oo. Anong isang dream mo na gusto mo, yung di pa nangyayari, pero gusto mong mangyari at your age? Makapag-travel ako sa maraming lugar with all my children. Wow! Yung kaming kompleto. What particular? May ano ka na in mind kahit isa? Europe? Kahit na nga wag na ngayon, mas mahal kasi doon, di ba? Mas mahal kasi doon eh. Kahit na ano lang. Kung sakali may pera. Siguro, okay na ako dito lang sa Asia. At saka sa na States, lang? ganyan. Gusto kong makabalik ulit. Kasi di ba dati tumira kami doon. Gusto ko lang makabalik ulit. Kasi nandun pa yung tita ko, ganyan. Gusto ko lang ganun. Gusto kong mag-travel kasi feeling long vacation. Feeling ko, iba rin yung nata-travel kayo as a family. Iba rin yung nasa bahay kayo magkakasama. Ang dami ko kasing natututunan pag nata-travel. Tsaka yung ang dami nababago sa sarili mo habang nadidiscover na, ganito pala ako pag mata-travel or pag may kasama ka, di ba? Di ba dun mo nga minsan na nadidiscover pag may kasama kang ibang co-actors o co-entertainer, nadidiscover mo yung ugali, ay, hindi pala buhat ng mali. Tamad pala pala utos pala. May attitude. May attitude. So, pag nakasama mo, doon mo nadidiscover. Kahit nga hindi sa work, kahit kaibigan mo lang di ba? Actually, yung friends mo, ay, makalat pala siya sa kwarto. Ayoko siya kasama. Ayoko siya. Grabe, ang lakas pala umilik din tayo mga ganon. Tama. Ang saya din travel. Ayun, ito yung si Mandy nga, last na dinala ko siya sa Disneyland, 3 years old siya. Tapos ngayon na siya? 9. Kaya sabi ko, deserved na ulit. Deserve na madala ko siya na naaalala na niya. At saka mag-enjoy na yun kasi alam na niya kung anong gusto niyang sakyan or puntahan. Tapos kasama pa si Amara. Kasi kung dalaga na, baka iba ng life niya. Alam mo, ang bilis-bilis lang yun, Sel. Ang bilis lang. Sabi mo nga. 3, ngayon 9 na. Mamaya-maya yan, Kaya nga. Pa-teenager na yan, di ba? Mabalik tayo sa Selma. Yung character mo sa Pajak Princess, paano ka makaka-relate sa life mo? Sa totoong life Sa totoong life mo. Kasi nanay ka din dun eh. Si Selma kasi single mom, di ba? Di ba single mom? I'm sure napanood na nila na wala na si Martin, wala na siya, tapos nakulong na si Selma. So, pero hindi ka nakulong sa totoong buhay, syempre. Hindi. Kasi sa Pajak Princess, di ba, nakulong ako hanggang lumaki na si Princess. Pero huwag po kayo mag-alala, babalik po naman. At marami pa po ako mag-enkwentro kasama si Susan. At saka si Princess versus si Susan. So, malayo pa ilalakbay natin. Sa akin, sabi ko nga, pag binibigyan ko ng mga role na nanay, napapasalamat ako. Kasi parang, syempre, hindi mo naman kailangan ng effort sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay. Feeling ko sisiw na sa'yo yun eh. Oo. Kasi, diba? Kasi kailangan kasi, di ba, sa mga character na binibigay sa mga roles natin, kung nanay ka, kailangan talaga, you have the heart of a mother. Kasi ang hirap naman i-arte kung hindi ka talaga nanay, tas ang dami mong anak sa palabas mo, di ba? So yun, matik na yun, di ba? Like, I'm sure ikaw nararamdaman mo yun. Di ko pa yata nagiging nanay, no? Hindi, naging nanay na nga ako noon, wala pa akong anak. Di ba ang hirap? Ulaan mo, dalaga pa ako noon. Talaga ba? Naging anak ko si Rocco Nasino. Ha? Sabi niya. Totoo ba? Sabi ni Rocco. Parang hindi yata. You're my mom? Apparently, yes. Mukha lang kayong magkasing edad. Ayun. Sabi ko,
Wala, tinanggap ko naman kasi maganda naman yung casting. Maaga ka lang daw, nagkaanak nung time na yun. Kaya naging anak mo si Rocco da Silva. Tapos nagkaanak pa si Rocco and Lovie po nun sa, So, parang naging lola ka na dun. Oh my gosh! Pa-ending, naging lola ako. Kaya naalala ko yung kwento kay si Tita Isabel Rivas. Nung napanood ako, nung tanghalis, nasa parlor siya. Ha? Si Ara ba yan? Anong role niya? Lola po nung ano. Ha? Lola? Kaya pala nawawalan kami ng role. Tawan-tawa ako dun sa... Dapat siya yun. Huwag ka naman tumanggap ng lola ka na. Hindi ko naman gusto. Hindi, minsan may nabibigay sa atin mga ganun na role. Oo, parang minsan gusto mong, ha? Talaga ba? Sure ba kayo? Di ba miscast? Tapos meron pang inalok sa akin na one time, sino ba tong sabi magiging anak ko? Tapos sabi ko, ha? Talaga ba? 3 years older lang ako dyan. Ginawa mo, hindi? Hindi ko tinanggap. Oo. Kasi parang ang lapit naman na ng 3 years na na age gap. Oo. Parang, syempre matalino na rin naman yung mga manonood, di ba? Kaya nga sabi ko, alam kong gusto nyo ako. Ikaw yung gusto nila, pero parang miscast. Oo, parang miscast. Parang hindi naman katotohanan. Kahit ako, hindi ako makaka-arte ng kasi mawiweirdohan ka sa pakiramdam. Kasi nagkaroon akong boyfriend na, mas old, may younger sa akin, 3 years younger. Oo. Sa akin, di ba? Ayun. Ay, naku. Ito naman, pagiging single mom, relatable si Selma sa totoong buhay ko. Kasi, di ba, yun naman talaga yung na-experience ko. So, okay lang. Feeling ko, yung toughness ko as a single mom, yun din naman yung kay Selma. Kasi, dito sa Pajak Princess, yun yung kailangan kung itaguyod yung pamilya. Kasi di ba for the longest time, si Princess ang magtataguyod sa amin. Pero, syempre, pag nagbalik na si Selma, kailangan itaguyod na niya yung pamilya niya. Laban sa'yo. Laban sa akin Laban talaga. Kay Susan. First time mo nakatrabaho si Miles? Hindi. Nako, si Miles, kaklose ko din yung batang yan. Kasi maliit pa yan. Unang-una ko naging anak yan. Talaga? As in, Saan? 6 years old siya sa MMK. MMK? Oo. As in, tumatalon-talon pa yan sa sofa, ganyan. No. Doon ko siya naging kaklose kasi syempre anak ko siya. Ang role niya doon, Batang Sandara Park. Oo. Okay, so, nasa Tagaytay kami, medyo matagal din yung taping, nakailang araw din. Magmula naging close ko na si Miles. Tapos habang lumalaki, nagti-teenager, hanggang, kaya natutuwa ako na naging, na magkasama kami. Kaya hindi rin mahirap for you na katrabaho siya, no? Hindi talaga mahirap. Actually, masaya nga tayo kasi lahat tayo magkakakilala. Yes. Diba? Yung, I mean, kahit na hindi nakapagtrabaho together. At least yung importante kasi yun, 'di ba, sa set na na may friendship. Ang hirap kasi na yung mag-build ka pa ng pakikisama mo pa yung iba. So maganda yung magkakilala na. Though maraming bago, 'di ba? So magagalang naman din yung mga mababait naman sila. Baguhan. So yun ang importante, walang padiba. Kasi, naku talaga. Di ba? May padiva, lagot sila kay Tita Ses. Hindi sa atin. Lagot sila kay Tita Ses. So far, wala naman, di ba? Wala. Mababait lahat ng kasama natin. Kasi, yun ang parang ayaw mo magtrabaho na, di ba? Pag may ganun yung alam mong may nega. Yeah. Ay, ayoko rin yun. Ayoko yun. Anyway, thank you for saying yes dito sa Private Time. Siyempre, ikaw pa ba? Hindi natin to sa sa set. Sa set. Kung magte-taping tayo. Kung magte-taping tayo. Okay? Okay. So, kung magte-taping tayo, i-continue natin itong kwentuhan. At saka kailangan request na natin sa isang TED, dapat tayong tatlo pa lang yung Tita Ses magkasama. Kasi minsan solo ko. Oo, kasi nga iba-iba tayong oras. Minsan kasi late ang call time ko, tapos babalik na lang. At saka lagi kasing office yung eksena mo. Kami office, bahay. Kaya nga. Di bale, paglabas mo galing kulungan. Thank you for watching Private Time with Ara. Every Wednesdays, 9 p.m. only on One News. And please support me and watch my concert on July 11, Aramina All of Me, sa Newport Performing Arts Theater, 8 p.m. Makakabili po kayo ng tickets sa ticketworld.com. Thank you so much!